Magandang araw sa inyong lahat. Ako si hindi na siguro kailangan pangalan ko. Kasi baka kilala niyo ako. O baka may mga katulad ko rin na nakikinig ngayon sa'yo, mga babaeng marunong magdala sa labas, pero wasak sa loob. Ngayon, ibabahagi ko yung isang bahagi ng buhay ko na hindi ko akalaing ikukwento ko sa ibang tao. Pero baka kailangan. Baka kapag nailabas ko, gumaan kahit kaunti. Hindi ako galing sa hirap. Pero hindi rin ako spoiled. Saktuhan lang. Kumpleto kami sa mesa. Almusal, baon, hapunan. Pero hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ng magulang ko. Laging bilin, laging mag-aral ka ng mabuti. Pero wala akong maalalang, anak, proud ako sa'yo. Sa bahay namin, puro utos, walang lambing. Parang negosyo. Basta na ibigay nila pang gastos, okay na daw dapat ako. Pero hindi ako okay. Hindi ko lang sinabi. Hindi ko rin kasi alam kung kanino ko sasabihin. Kaya siguro nung gabi na yon, hindi ko rin alam kung anong hinahanap ko talaga. Umuwi ako ng lasing galing sa breakup. Parang feeling ko wala nang natira sa akin. Lahat ng binigay ko, kinuha. Pero wala akong nakuha. Hanggang sa pumasok ako sa isang bar, nag-isa. Hindi ko trip yun dati. Pero parang gusto ko lang mawala. Gusto ko lang may ibang makakita sa akin. Hindi bilang anak, hindi bilang girlfriend, kundi bilang babae. Doon ko siya nakita. Medyo hindi bagay sa lugar. Bar na pang bata, pang tropa. Tapos may matanda. Siguro late 50s na. May uban na yung gilid ng buhok. Naka long sleeves. Pero medyo bakat na yung tiyan. Pero alam mong sanay na siyang gumastos. Yung tipong pagdating pa lang, kilala na siya ng waiter. Akala ko noon, wala lang. Pero nung nagkatinginan kami, iba yung tingin niya. Hindi bastos, hindi manyak, kundi parang tingin ng isang taong matagal nang mag-isa. Siguro kaya nag-click kami, kasi pareho kaming mag-isa, kahit ang daming tao sa paligid. Anong iniinom mo? Yun lang ang sinabi niya. Nagulat ako kasi ang bait ng boses niya. Hindi barako, hindi trying hard. Malumanay lang. Parang lolo na cool. Pero hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon kasi sumagot ako. At hindi lang ako sumagot, sinabayan ko pa ng ngiti. Nag-usap kami buong gabi. Hindi ko na inisip kung anong itsura niya, kung anong amoy niya. Kung may asawa, ba siya? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, nung gabing yon, gusto ko lang may makinig. Yung may kukuha ng kwento ko, kahit hindi ako intindihin. Tapos ayun na nga, nasundan. May dinner, may hotel, may regalo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang sinamahan. Hindi ko rin alam kung ilang beses kong pinilit ngumiti kahit ang bigat-bigat ng dibdib ko. Pero kasi, sa bawat yakap niya, pakiramdam ko may bumubuo kahit paunti-unti sa mga kulang ko. Kahit fake, kahit temporary, at kahit alam kong may kapalit. Hanggang isang araw nagulat ako. Gusto mo ng kondo? Para hindi ka na umuuwi sa inyo kung kailan mo lang gusto. Hindi ko alam kung mapapangiti ako o matatakot. Hindi ko alam kung regalo ba yon o kasalanan na lalo kong nilulubog. At eto na nga, ako ngayon. Nakatira sa isang kondo na hindi ko naman pinaghirapan, pero ang bigat. Para akong nakakulong sa sariling katawan. Ang lambot ng kama, pero ang tigas ng guilt. Ang ganda ng view, pero ang pangit ng nararamdaman ko tuwing umaga. Hindi ko alam kung paano ko nagawa to. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan i-explain sa sarili ko kung bakit. Pero ang alam ko lang, nung gabing yon, gusto ko lang maramdaman na may gustong mag-alaga sa akin. Kahit kapalit ay ako mismo. Hindi ko rin talaga alam kung kailan nagsimula tong butas sa dibdib ko. Hindi ko rin alam kung dapat pa akong magalit sa kanila o tanggapin na lang na ganito talaga kami. Sa bahay namin, laging may pagkain. Kumpleto. Hindi kami yung tipong kumakain ng sardinas buong linggo. Laging may ulam. Laging may baon. Pero ang hindi ko alam,
Yung pala, sapat na daw yun para sa kanila. Basta may pagkain, okay na daw dapat ako. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling niyakap ng nanay ko. Palagi siyang pagod. Puro gawaing bahay. Puro reklamo. Pagod ako? Huwag mo akong istorbohin. Lagi kong naririnig. Tatay ko naman, akala mo bangko, laging may dalang pera. Pero never ko naramdaman na interesado siyang malaman kung anong nangyayari sa akin. Parang ang gusto lang nilang marinig lagi sa akin ay, pasado ako ma. Pasado ako pa. Pero hindi nila tinanong kung okay ba ako. Kung masaya ba ako. Kung may gusto ba akong ikwento. Siguro doon nagsimula yung butas. Dahil hindi ko alam paano magsabi. Hindi ko rin alam paano tumanggap ng lambing. Pag may naglalambing ang awkward, hindi ko alam paano tumugon. Parang hindi ako sanay. Parang hindi ako marunong. Kaya nung dumating siya, si Enrico, hindi ko alam paano haharapin yon. Hindi naman siya pogi. Hindi rin siya bata. Pero ang dali niyang magpatawa. Ang dali niyang magpa-feeling na maganda ako. Maganda ka, pala pag nakangiti, sabi niya nung una naming pagkikita. Doon ako natahimik. Hindi ako marunong ng ganyang klaseng papuri. Hindi ako sanay. Hindi rin kasi ako pinalaking babae. Pinalaki akong anak lang. Anak na dapat mag-aral. Anak na dapat magtagumpay. Anak na dapat hindi magpaligaw. Pero hindi anak na dapat mahalin. Hindi anak na dapat pakinggan kung umiiyak na. Hindi anak na dapat tanungin kung bakit ang lungkot ng mata kahit nakangiti. Kaya siguro nung sinabi niyang, ang sarap mo siguro kausap kapag kayo lang dalawa, natulala lang ako. Hindi bastos. Hindi pilit. Parang curious lang talaga siya. Parang gusto niyang malaman kung sino ba ako kapag wala ng ibang tao. At totoo, parang ngayon ko lang naranasan na hindi ako invisible. Parang ngayon lang, may tumingin sa akin na hindi dahil kailangan kong mag-explain kung bakit 85 lang ang grade ko sa math. Ngayon lang ako tiningnan bilang babae, hindi bilang student, hindi bilang anak, malibang matuwa. Malibang maramdaman na gusto rin kitang kausapin kahit alam kong mali. Kasi sa tuwing kausap ko siya, para akong ibang tao. Para akong hindi yung batang laging may checklist na dapat punan. Para akong babae. Babae na gustong marinig, gusto ring hawakan, gusto ring pahalagahan. Nung una, kwentuhan lang. Kwento ko sa family. Kwento niya sa trabaho, hanggang naging hawakan, hanggang naging lambingan, hanggang naging halikan. Hindi ko na alam kung sino ang naunang lumapit. Basta alam ko, hindi ako umiwas. Hindi ko sinasabing mahal ko siya. Pero siguro, nahulog ako sa idea na may naglalambing sa akin. Sa idea na may taong hindi lang ako tinitingnan dahil may kailangan sa akin. Kundi dahil gusto niya akong kasama. Gusto niya akong hawakan. Gusto niya akong pakinggan. Kahit mali. Kahit alam kong hindi tama. Kahit may ewan ko kung malas lang talaga ako nung araw na yun. O talagang tinadhana na rin siguro na mahuli kami. Wala namang masama sa ginagawa namin nung oras na yun. Usap lang. Tawanan. Konting pisil sa braso. Tapik sa hita. Pero iba yung itsura sa mata ng iba kapag nakita kang may kasamang matandang may asawa. Doon kami sa kotse niya, nakaparada sa may gilid ng mall. Hindi naman kami gumagawa ng milagro, pero halata mong hindi friendly ang kilos namin. Medyo dikit, medyo may init. Tapos biglang bumukas yung pinto sa gilid. Si Rika, pinsan ko, hawak pa yung cellphone niya, kita kong nakatutok na sa amin. Grabe ka, sabi niya. Hindi galit na galit, pero yung tono, punong-puno ng panghuhusga. Tingnan mo yan, papatol ka talaga sa matandang may asawa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano uunahin kong gawin. Tatakbo ba ako?
Magpapaliwanag ba ako? Sasampalin ko ba siya? Hindi ko na alam. Pero ang pinakamasakit, yung hindi ko narinig na, bakit? Anong nangyayari? Okay ka ba? Wala. Wala kahit sino sa kanila ang nagtangkang tanungin bakit ko nagagawa to. Ang unang lumabas, kahihiyan. Anak ka pa naman namin. Puro kahihiyan ang binibigay mo dito sa pamilya. Para bang hindi na ako tao. Parang isa na lang akong pagkakamali na kailangan itago. Pag-uwi ko, hindi ako kinausap ng nanay ko. Hindi rin ako tiningnan ng tatay ko. Pero rinig ko sila kinausap ng tita ko. Ano ba yan? Ang bata-bata, kung kani-kaninong matanda na lang nagpapagamit. Sakit. Hindi ko alam kung ano mas masakit. Yung nahuli or yung marinig na parang wala kang kwenta bilang anak. Hindi ko naman sila masisisi siguro. Kasi oo, mali naman talaga. Kahit ako, hindi ko rin alam bakit ako napunta sa ganito. Pero siguro kung tinanong man lang sana nila ako kung bakit ko hinahanap yung lambing na yon, baka nag-iba ang usapan. Baka hindi sermon ang sumalubong sa akin, kundi yakap. Pero hindi eh. Sa kanila, respeto ang dapat unahin, hindi ang nararamdaman ko. Sa kanila, mukha ng pamilya ang mahalaga, hindi kung paano ko tinatahi araw-araw tong basag-basag kong pagkatao. Tapos, ang bilis kumalat ng tsismis. Parang apoy, lahat ng kapitbahay, nag-aabang ng eksena. Lahat ng tingin sa akin, parang dumi, parang basura. Parang wala na akong karapatan maging masaya kasi mali yung taong nagbigay ng atensyon sa akin. Pero siya si Enrico hindi naman nagalit. Sabi pa niya, kahit anong mangyari, gusto ko pa ring nandito ka. Hindi ko alam kung totoo yon o baka words lang para hindi ko siya iwan. Pero sa mga oras na yon, kahit mali, mas pinili kong magpakalunod sa init ng mga salitang gusto ko marinig buong buhay ko. Hindi ko sinasabing proud ako sa ginawa ko. Hindi ko rin sinasabing tama. Pero hindi kasi nila alam yung pakiramdam ng lagi kang bitin. Hindi sa pagkain, hindi sa pera, kundi sa lambing. Hindi nila alam kung paano. Yung bawat gabi gusto mong marinig na, anak, proud ako sa'yo. Pero ang lagi lang naririnig, dapat kasi ganito ka. Mali ba kung naghanap ng ibang pupuno sa kulang? Mali ba kung sumandal kahit saglit sa maling tao? Mali ba kung umasa kahit alam kong masusunog din ako sa huli? Akala ko dati, ang pinakamahirap maramdaman sa buhay ay yung masaktan ka ng taong mahal mo. Pero mas mahirap pala yung maramdaman mong wala kang kwenta. Hindi dahil iniwan ka, kundi dahil pinagtawanan ka ng mga dapat sana kakampi mo. Mula nung kumalat yung nangyari, para akong multo sa sariling pamilya. Hindi na ako pinapansin ng ilang kamag-anak. Yung mga dati kong kabiruan, ngiti-ngiti na lang pero ramdam mo yung panlalait sa mata. Yung ibang pinsan ko, nagsisiksikan sa isang sulok, nagtatawanan habang palihim na sumisilip sa akin. Para akong palabas na nakakatawa sa kanila. Hindi bilang tao, kundi bilang isang kwentong pwedeng gawing pulutan tuwing inuman. Yung mga tita ko, akala mo mga santa kung makatingin, pero maririnig mo naman sa kapitbahay na sila mismo ang source ng chismis. Sayang, ang ganda pa naman ng bata. Kung kani-kanino na lang sumasama. Ganda? Parang insulto pa nga eh. Wala naman silang pakialam kung okay ba ako, kung may kinain ba ako, kung may naiipon ba ako. Basta may bago silang mapag-usapan. Pero, ang pinakamasakit? Siya, si Enrico, biglang nawala. Dati halos araw-araw may text. Dati halos gabi-gabi gusto akong makita. Dati halos hindi na ako makahinga sa lambing niya. Ngayon, wala. Dead air. Sinubukan kong mag-text, nasaan ka? Sinubukan kong tumawag, hindi sumasagot. Para bang yung lahat ng salita niyang, nandito lang ako. Parang bula na lang na biglang naglaho.
Doon ko lang na-realize, hindi lambing. Ang hinahanap ko, hindi halik, hindi haplos, hindi kondo. Ang gusto ko pala, yung maramdaman kong may halaga ako. Yung may isang tao na pipiliin ako kahit hindi ako maganda, kahit wala akong ipagmamalaki. Pero mali pala yung taong pinili ko. Mali pala yung akala kong magpupuno sa akin. Kasi ang binigay niya lang, init ng katawan. Hindi niya kayang ibigay yung init ng totoong pagmamahal. Parang binenta ko sarili ko kapalit ng kondo. Pero hindi ko napansin, pati respeto ko sa sarili, isinama ko sa bentahan. Hindi ako nagmukhang babae. Nagmukha akong desperado. Hindi ako minahal. Ginamit lang. At ang pinakamasakit, hinayaan ko. Hindi ko alam kung paano bumangon galing dito. Kasi hindi lang puso ang basag. Pati yung tingin ko sa sarili ko durog-durog na. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang buuin ulit. Yung babaeng akala ko matapang. Akala ko kaya ang lahat. Kasi ngayon, ni sarili ko, hindi ko kayang mahalin. Totoo nga siguro yung sabi ng iba. Minsan, ang pinakamahal na bayad ng pagkakamali ay hindi pera, hindi kahihiyan. Kundi, yung respeto mo sa sarili mo na unti-unti mong nakikitang nauubos habang iniisip mong, sana hindi ko na lang ginawa. Pero huli na. Andito na ako. Wala nang babalikan kundi sarili kong pagkakamali. Gabi-gabi akong nakahiga, nakatitig sa kisame, tinatanong sarili ko, bakit ko ba ito nagawa? Bakit ako umabot sa ganito? Hindi naman ako ganito dati. Hindi ako ganitong babae. Pero bakit? Hindi pala talaga si Enrico yung dahilan. Hindi kondo. Hindi halik. Hindi yung kamay niya na laging nasa hita ko habang magkasabay kami sa kotse. Hindi pala siya. Ako pala to. Ako pala yung may butas na hindi ko kayang punuin. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Tuwing may medal ako sa school, ang maririnig ko lang, oh ayan, galingan mo pa. Mas mataas pa dapat. Walang proud ako sa'yo. Walang yakap. Walang haplos sa ulo. Puro next time dapat mas mataas. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng effort mo, kulang pa rin? Na kahit anong galing mo, hindi sapat? Birthday ko, may pera. Bibigyan ako ng bagong sapatos. Pero hindi ko maalala kung kailan huling sinabi ng magulang ko na, mahal kita. Parang yung pagmamahal nila, palaging may presyo. Parang kailangan ko munang patunayan bago ako karapat dapat mahalin. Kaya siguro nung dumating si Enrico, hindi ako lumaban. Kasi ngayon lang ako naramdaman na babae. Hindi bilang anak, hindi bilang estudyante. Bilang babae na pinipilit niyang mahalin, kahit peke. Ganito pala ang pakiramdam ng hinahanap mo ang yakap sa maling tao. Hindi lang dahil gusto mo ng kausap, kundi dahil gusto mong maramdaman na may isang tao na pipiliin ka, kahit hindi ka karapat-dapat, kahit saglit lang, kahit peke, kahit bayad. Pero ang totoo, kahit ilang beses niya akong haplusin, kahit ilang beses niya akong isama kung saan-saan, hindi niya napuno yung kulang sa akin. Kasi ang tunay na kulang sa akin, hindi katawan, kundi puso. Yung bata sa akin na hindi nakarinig ng anak, sapat ka na. Hindi ko pala kayang takpan yun ng halik, ng kondo, ng lahat ng regalong binibigay niya. Kasi iba ang hinahanap ng katawan, at iba ang kailangan ng puso. Parang paulit-ulit akong bumabalik sa mga gabing naglalakad ako pa uwi, lasing. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa pagod na ako sa pagpapanggap. Pagod na akong ipakita na okay ako, na masaya ako, na kaya ko to. Pero ang totoo, gustong-gusto ko na lang umiyak nang hindi ko alam kung kanino. Gusto ko na lang may magsabing, tama na, sapat ka na. Pero wala. Ang meron lang, mga sulyap na may halong awa. Mga tanong na puro husga. Mga titig na parang sinasabi, kasalanan mo kasi yan eh. Totoo naman.
Kasalanan ko, pero sana maintindihan nila, hindi ko to ginawa para sumikat. Hindi ko to ginawa para may kondo. Ginawa ko to kasi gutom ako. Gutom sa yakap. Gutom sa lambing. Gutom na maramdaman kong may halaga ako. Kahit isang beses lang. Hindi ko alam kung paano ko babalikan yung dating ako. Kasi ngayon, hindi ko na rin kilala kung sino ba talaga ako. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko wala nang ibang pupuntahan ng kwento ko kundi puro kahihiyan. Pero isang hapon, habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, hawak yung mumurahin, kong cellphone, biglang may tumabi sa akin. Si Rika, hindi sermon ang dala niya, hindi galit. Tahimik lang siya nung una. Tapos ang sabi niya, "Gusto mong ayusin to? Tara, sabayan kita." Parang nabingi ako. Hindi ko alam kung anong sagot ang dapat kong ibigay. Siya pa yung unang nagalit sa akin. Siya pa yung unang sumigaw sa harap ng pamilya. Pero ngayon, siya yung nagsasabing huwag akong sumuko. Doon ko na-realize, minsan, hindi lang pala puro away ang laman ng relasyon nyo ng mga tao. Minsan kailangan lang ng panahon para mahimasmasan sila. At ikaw din. Hindi lahat ng sermon ay galit. Minsan, galit sila kasi gusto ka nilang iligtas kahit hindi nila alam paano. Hindi naging madali. Hindi porket sinabi niyang tutulungan niya, ako biglang okay na ang lahat. Hindi ganun kabilis. Kasi kahit may tumutulong, ang pinakamahirap harapin, yung sarili mong konsensya, yung mga gabing mag-isa ka, paulit-ulit mong iniisip kung bakit mo hinayaang maging ganito ang buhay mo. Pero nagsimula kami sa maliit. Sinamahan niya akong mag-enroll ulit. Tinuro niya sa akin paano harapin ang mga mata ng ibang tao. Hindi para magpaliwanag, kundi para ipakitang hindi ako titigil. Tinuruan niya akong ngumiti kahit may mga bulungan sa likod ko. Tinuruan niya akong huminga ng malalim bago sumagot ng, "Oh, nagkamali ako." Pero hindi doon matatapos ang kwento ko. Wala nang kondo. Wala nang kotse. Wala na si Enrico. Naiwan. Ako hindi lang bitin, kundi halos hubad. Hindi sa damit, kundi sa dignidad. Pero yung unang hakbang pabalik, yun ang pinakamahirap pero pinakaimportante. Kasi hindi lahat ng sugat kayang takpan ng ibang tao. Kailangan mong harapin yung sugat mo nang nakaharap ka mismo sa salamin. Hindi ito yung kwento ng isang prinsesa na ililigtas ng isang prinsipe. Hindi ko kailangan ng lalaking magbabalik sa akin ng respeto. Ako mismo ang kailangan gumawa nun. Kasi totoo pala yung sinasabi nila. Walang ibang pwedeng magligtas sa'yo kundi sarili mo. At sa bawat hakbang ko, papunta sa bago kong buhay. Dala ko pa rin yung mga mata ng tao, dala ko pa rin yung hiya, pero ngayon, may kasama na akong tapang. Hindi ko na hinahanap ang lambing sa maling tao. Hindi ko na binabayaran ang sariling halaga para lang masabing mahalaga ako. Ngayon, ako na ang naglalakad para sa sarili ko. At kahit hindi pa tapos ang laban, alam ko, hindi na ako yung Sandra na nagpapatangay lang. Ngayon ako na ang may hawak ng direksyon ko. Hindi ko inakalang magkikita pa kami ni Enrico. Akala ko tapos na, sarado na ang pintuan. Pero sabi nga nila, ang mga multo ng nakaraan, hindi basta-basta umaalis. Minsan, sadyang bumabalik sa pinaka hindi mo inaasahang pagkakataon. Birthday ng tiyahin ko noon, isang malaking handaan ng pamilya. Hindi ko naman alam na isa pala siya sa mga business partner ng tito ko, kaya bigla na lang siyang dumating. Pareho kaming nagulat. Nagkatinginan kami. Parang may humila sa dibdib ko na hindi ko maintindihan kung takot ba, hiya, o galit. Pero ang pinakamasakit, hindi siya nahiya. Hindi niya man lang ako nilapitan para humingi ng tawad. Wala. Nakangisi pa. Parang walang nangyari. Parang ako lang ang may kasalanan. Ako lang ang marumi. Doon ko naramdaman yung matagal kong tinatagong apoy sa dibdib. Hindi na ito yung apoy na nag-aasam ng kilig. Apoy na ito ng galit at awa sa sarili ko.
kung paano ko hinayaang gawin niya akong parausan ng pansamantalan niyang kalungkutan. Tumayo ako. Huminga ng malalim. Hindi ako lumapit para makipag-usap. Hindi ko kailangan ng paliwanag niya. Hindi ko kailangan ng sorry niya. Hindi ko na kailangan yung mga papizza, pa-load, o pa-kwek-kwek niya para maramdaman kong babae ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako ngumiti. Hindi ko siya tinapunan ng kahit anong emosyon, kundi isang tingin na puno ng tapang. Yung tingin na sinasabi, hindi mo na ako kaya ulit baliin. Sa totoo lang, nanginginig ako sa loob, pero hindi ko ipinakita. Kasi mas mahalaga na ipakita ko hindi na ako yung Sandra na naglalaway sa papuri niya. Hindi na ako yung Sandra na pilit hinahanap ang pagmamahal sa mga basurang atensyon. May mga pinsan akong napatingin, siguro nag-aabang ng eksena. Pero wala silang nakuha, kasi hindi ko kailangan ng drama. Ang kailangan ko lang, makita niya na hindi na niya ako kayang hawakan sa leeg gamit lang ang matatamis niyang salita. Nang umalis ako sa harap niya, para akong na-exercise. Para bang sa wakas, nailuwa ko yung lason na matagal kong nilulunok. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi ko na rin kailangan malaman. Kasi ang importante, ako mismo, alam ko na kung sino ako ngayon. At hindi na ako babae na nabibili ng kondo o ng matatamis na pangako. Ngayon, ako na ang bumibili ng sarili kong respeto. At sa bawat hakbang ko palayo sa kanya, ramdam ko yung bigat na unti-unting nababawasan. Ito na siguro ang tinatawag nilang closure. Hindi dahil may narinig kang sorry, kundi dahil tinanggap mong hindi mo na kailangan ng kahit anong sagot mula sa taong hindi marunong magpahalaga. Kaya ko muling sumulat ngayon, hindi para humingi ng lambing, kundi para humingi ng payo. Kasi ngayong tapos na yung kwento ko kay Enrico, ngayon ko lang talaga nararamdaman yung totoong laban. Hindi pala siya natapos nung hinarap ko si Enrico. Hindi siya natapos nung nag-enroll ako ulit o nung nagsimula akong bumangon kasama si Rika. Ang totoong laban, nasa sarili ko pala. Laging sinasabi ng iba, move on ka na, tapos na yan. Pero hindi nila alam, minsan mas madaling iwanan ang tao kaysa iwanan yung mga tanong sa sarili. Bakit ko hinayaan? Bakit ako nagkulang? Bakit ako humabol? At ngayon, paano ko ba sisimulan mahalin sarili ko ng totoo? Napagtanto ko, hindi lalaki ang sagot sa hinahanap ko noon. Hindi papuri, hindi kahit magarbong regalo, hindi matatamis na salita. Ang hinahanap ko pala noon pa, yung yakap, yung anak, proud ako sa'yo. Dapat galing yun sa pamilya ko. Pero kahit andyan sila, parang laging malayo. Yung tatay ko, puro trabaho. Yung nanay ko, puro utos, puro pagod, puro galingan mo sa school ha. Pero walang ni isang anak, okay ka lang ba? Kaya siguro kahit mali-mali, kahit bawal, kahit kababuyan na, kumapit ako sa unang nagpakita ng pansin. Kasi ang tagal ko ng gutom hindi lang sa lambing, kundi sa simpleng pagtingin bilang tao, hindi lang bilang anak na may honor. Pero ngayon, habang sinusulat ko to, alam kong hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos, kasi may mga gabi pa rin na gusto kong sisihin sarili ko. May mga umaga na gusto kong balikan lahat at baguhin ang desisyon ko. Pero hindi na pwede, ang kaya ko na lang gawin. Ayusin ang susunod na mga hakbang.dj. Paano ba magpatawad sa sarili? Kasi ang hirap pala. Akala ko, pag pinatawad mo na yung gumawa ng mali sa'yo, tapos na. Pero mas mahirap pala pag sarili mo ang may kasalanan sa sarili mong buhay. At paano ko ba mapapatawad ang mga magulang kong laging malayo kahit nandito lang? Sila yung una kong pinagmulan. Pero sila rin yung una kong tinakbuhan. Gusto ko silang mahalin ng buo. Pero minsan, punong-puno ako ng tanong. Bakit hindi nila ako minahal ng buo noon? Normal ba to, DJ? Na mas mahirap yata ang kapatawaran sa sarili kaysa sa iba. Kasi kahit anong tapang ipakita ko, pag mag-isa na ako, parang bumabalik lahat. Lahat ng kulang,
Lahat ng pagkakamali. Lahat ng sakit na hindi ko kayang ipaliwanag kahit kanino. Ayokong manatili dito. Gusto ko ng panibagong simula. Hindi dahil kailangan ko ng bagong lalaki. Hindi dahil kailangan ko ng bagong kwento ng kilig. Kailangan ko ng bagong ako. Gusto ko ng Sandra na hindi na naghahanap ng yakap kung kani-kanino, kundi si Sandra na marunong yakapin ang sarili, kahit walang ibang gumagawa. Sana DJ, mabigyan mo ako ng sagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong kailangan ko ng simulan. Minsan talaga, hindi lang ibang tao ang kailangan nating patawarin, kundi sarili natin. At yung pinakamahirap yakapin, madalas tayo rin. Pero tandaan na yo, bawat araw na gumigising ka, isa ng hakbang yan papunta sa mas mabuting ikaw. Hindi kailangan madali basta totoo. Nandito lang ako kasama nyo.